Sabi nila, ang kaarawan daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang tao. Pero para kay Alice, isa lang itong paulit-ulit na sampal ng katotohanan, isang araw para muling harapin ang multo ng isang pangalang kailanman ay hindi niya narinig, ang anino ng isang amang kailanman ay hindi niya nakilala. At ang pinakamasakit, ang tanong na bumubulong sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, bakit ako ipinagkait ng langit sa kanya? Nagising si Alice sa mahinang katok sa pintuan ng kanyang maliit na kwarto. Kasabay nito ang amoy ng sinaing at pritong tuyo, senyales na gising na si Lola Inday niya. 18 taon na siya ngayon. Legal na edad, sabi ng iba. Pero para sa kanya, isa lang itong dagdag na taon sa kalendaryo ng kanyang pangungulila. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang ngiti, walang sigla. Hinawi niya ang kupasing kurtina sa bintana. Sumilip ang maputlang sinag ng araw, tila nahihiyang pumasok sa kanilang munting barong-barong sa gilid ng estero. Ang bahay nila, kung matatawag mang bahay, ay tagpi-tagping yero at tabla, alaala ng mga bagyong pinagdaanan, katulad ng buhay niya. Alice, apo. Gising ka na ba? Halikan at mag-agahan, tawag ni Lola Inday mula sa labas. May bahid ng pag-aalala ang tinig nito, gaya ng lagi. Pinilit ni Alice umiti bago buksan ang pinto. Opo, la. Susunod na po. Ang salakusin na kainan nila ay kasing liit ng kanyang pag-asa minsan. Sa isang sulok, naroon ang altar na may kupas na larawan ni Hesukristo at Mama Mary, katabi ang nag-iisang larawan ng kanyang ina, si Ellen. Maganda si Ellen, may ngiting tila kayang painitin ang pinakamalamig na umaga. Ngiting minana niya raw, sabi ni Lola Inday. Pero ang mga mata ni Ellen sa larawan ay may bakas ng lungkot, isang lihim na tila baon nito hanggang sa kabilang buhay. Naupo si Alice sa tapat ni Lola Inday. Isang platitong kanin, 2 pirasong tuyo, at isang tasang kape na may maraming asukal ang almusal nila. Bago sumubo, nagdasal muna sila. Sa isip ni Alice, idinagdag niya ang dati niyang hiling, sana, kahit sa panaginip lang, makita niya ang mukha ng kanyang ama. Maligayang kaarawan, apo, bati ni Lola Inday, sabay abot ng isang maliit na supot ng papel. Pasensya ka na, ito lang ang nakayanan ni Lola. Isang peres ng medyas. Bago, puti. Napangiti si Alice, pilit. Salamat po, la. Ayos lang po ito. Huwag na po kayong mag-alala. Niyakap niya ang kanyang lola, na amoy ang pamilyar na samyo ng Johnson's baby powder na laging gamit nito. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang init at pagmamahal na tanging si Lola Inday lang ang nakapagbigay sa kanya mula nang mawala si Mama Ellen. 12 taon siyang ulila sa ina. Ang ama ni Anino ay hindi niya nasilayan. Ang tanging alam niya tungkol dito ay ang mga pira-pirasong kwento ni Lola Inday, na minahal daw ito ng kanyang ina, na may pangako itong binitiwan, ngunit parang bulang naglaho. Walang pangalan, walang larawan, walang konkretong alaala. Isang malaking blanko. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam si Alice. La, pupunta lang po ako sa simbahan tapos sa puntod ni Mama. Tumango si Lola Inday. Sige, apo. Mag-iingat ka. Pagbalik mo, may niluluto akong espesyal na arroz caldo para sa iyo. Ang pagpunta sa simbahan tuwing kaarawan niya ay naging ritual na. Doon, sa harap ng altar, tahimik siyang nagdarasal, humihingi ng gabay ng lakas. Pagkatapos, dumiretso siya sa sementeryo. Maliit lang ang sementeryo ng kanilang baryo, at halos kabisado na ni Alice ang bawat nitso. Ang puntod ni Ellen ay simple lang, isang krus na gawa sa semento na medyo nilulumot na. Inalayan niya ito ng 3 puting rosas na binili niya mula sa naipong baon. Hinaplos niya ang malamig na pangalan, Elena Santos. Santos. Apelyido ng kanyang ina at pansamantalang apelyido niya rin. Ma, bulong niya. Happy birthday sa akin. Napangiti siya ng mapait. Kung nandito ka lang, siguro may handa tayo. Siguro, kasama natin si Papa. Huminga siya ng malalim. Alam mo, ma, minsan napapagod na akong magtanong kung bakit. Bakit kailangan ganito? Bakit hindi ko man lang siya makilala? Gabi na nang umuwi si Alice. Sinalubong siya ng amoy ng arroz caldo ni Lola Inday, may sahog na manok at tinadtad na itlog na maalat. Pilit niyang pinasigla ang sarili. Ayaw niyang makita ni Lola Inday na malungkot siya, lalo na sa araw na ito.
Pagkatapos kumain, habang naghugas ng plato si Lola Inday, naupo si Ali sa kanilang lumang sopa na yari sa yanto. May kinuha siya sa ilalim ng unan. Isang maliit na papel, isang birthday card na siya mismo ang gumawa noong 1 linggo pa. Para sana sa sarili niya, kunwari galing sa isang taong nagmamahal sa kanya. Pero kahit sa ganoong paraan, hindi niya magawang sulatan. Ano ang isusulat niya? Kaninong pangalan ang ilalagay niya bilang nagpadala? Napabuntong hininga siya. Ang tanging ingay sa kanilang bahay ay ang lagitik ng apoy sa kalan, kung saan pinapainit ni Lola Inday ang natirang arroz caldo, at ang malayong tunog ng karaoke mula sa kapitbahay, Give He Way, na naman ang kinakanta. Isang pamilyar na tanawin, pamilyar na tunog sa kanilang eskinita sa barangay Silang. Naisip niya ang kanyang pag-aaral. Scholar siya sa isang pampublikong unibersidad, kumukuha ng kursong edukasyon. Pangarap niyang maging guro. Pangarap na itinanim sa kanya ni Mama Ellen at diniligan ng suporta ni Lola Inday. Ito ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng direksyon ng pag-asa. Dahil walang sariling mesa at sapat na ilaw sa loob ng bahay para mag-aral sa gabi, madalas ay sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw sa kanilang eskinita siya nagbabasa at gumagawa ng assignments. Ang ilaw na iyon, para sa kanya, ay hindi lang basta liwanag sa dilim. Iyon ang simbolo ng kanyang determinasyon, ang kanyang pangarap na makaahon sa hirap. Ang tanglaw niya sa gitna ng kawalan. Minsan, habang nag-aaral doon, iniisip niya ang kanyang ama. Ano kaya ang itsura niya? Ano ang trabaho niya? Buhay pa kaya siya? At ang pinakamahalagang tanong, alam kaya niyang may isang alis na umiiral sa mundong ito? Na may isang anak na nangungulila sa kanya? Tumingala si Ali sa kisam nilang may mga butas, kung saan nasisilip niya ang ilang bituin. Naisip niya ulit ang tanong na bumabagabag sa kanya kanina sa sementeryo. Kung alam lang niya kung sino ang kanyang ama, hahanapin niya ito. Hindi para manghingi ng kung anuman, kundi para lang malaman, para lang may maisagot siya, kapag may nagtatanong, para mabuo ang nawawalang piraso ng kanyang pagkatao. Bumalik siya sa puntod ng ina sa kanyang isipan. Ang malamig na bato, ang mga salitang nakaukit. Muling bumulong ang isang katanungan sa kaibuturan ng kanyang puso, isang tanong na tila isinisigaw niya sa langit na nagkait sa kanya ng isang buong pamilya. Halos walang boses niyang usal, habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kawalan, tila hinahanap ang sagot sa dilim ng gabi. Kung buhay ka pa, kung nandito ka lang, sasabihin mo ba sa akin kung sino siya? Ituturo mo ba kung nasaan siya para mahingi ko man lang ang apelyido niya? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng malamig na simoy na pumasok mula sa siwang ng kanilang bintana. Walang sagot, tanging ang tibok lang ng kanyang pusong puno ng lungkot at isang maliit, kumukurap-kurap na pag-asa. Kinabukasan, pagkatapos ng kaarawan niyang walang ibang bumati, kundi si Lola Inday at ang puntod ng kanyang ina, sinikap ni Alice na harapin ang araw sa unibersidad na parang walang anumang bumabagabag sa kanya. Suot ang medyas na bigay ng Lola, na kahit papaano'y nagbigay ng konting init sa kanyang mga paa at puso, at ang kanyang luma pero malinis na uniforme, pumasok siya sa klase. Sa malawak na campus ng State University, kung saan libo-libong estudyante mula sa iba't ibang antas ng buhay ang naghahalo-halo, madalas ay pakiramdam ni Alice na isa siyang maliit na tuldok na hindi napapansin. Pero minsan, mas gugustuhin pa niyang hindi mapansin kaysa mapagtuunan ng pansin sa paraang hindi niya gusto. Tanghalian. Nag-iisa siyang kumakain sa isang sulok ng maingay na kantina. Ang baon niya, kanin at itlog na maalat, tinipid-tipid niya mula sa almusal nila ni Lola. Sa kabilang mesa, isang grupo ng mga babaeng sa tingin niya kasing edaran niya ang masayang nagtatawanan. May mga dala silang paper bags mula sa isang sikat na fast food chain. Naka-cellphone, naka-earphones, ang iba'y may mga tablet pa. Napayuko si Alice, biglang nahiya sa bitbit niyang lumang baunan na may gasgas na. Uy, girl, tingnan mo yung shoes niya, narinig niyang bulong ng isa sa mga babae, sapat lang para marinig niya. Sinundan niya ng tingin ang itinuturo nito. Ang kanyang mga sapatos. Itim na leather shoes na ilang beses nang tinahian ng sapatero sa kanto nila. Makintab dahil pinakikinis niya gabi-gabi gamit ang basahan at katas ng sibuyas, isang lumang paraan na itinuro ni Lola Inday para kuminis ang leather, pero bakas na ang katandaan. Medyo pudpud na ang swela sa gilid. Grabe,
parang galing pa sa ukay-ukay sa Divisoria. No, segunda ng isa pa, na maihalong pang-ismid ang tawa. Kawawa naman. Siguro walang pambili ng bago. Naramdaman ni Alice ang pamumula ng kanyang mukha. Init na kumalat mula sa kanyang dibdib paakyat sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang magtakip ng tenga, gusto niyang tumakbo, gusto niyang maging invisible. Ang mga salitang iyon, parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi dahil sa sapatos, kundi sa kahirapang isinasampal nito sa kanya. Sa katotohanang iba siya sa kanila. Pinilit niyang huwag pansinin. Pinilit niyang isubo ang kanin na tila naging bato sa kanyang lalamunan. Pero ang mga bulungan ay nagpatuloy. Baka naman scholar lang yan kaya nakapasok dito. Nga. Taga-squatters area siguro. Kaya pala laging nag-iisa, walang social sa katawan. Napahigpit ang hawak ni Alice sa kanyang kutsara. Ang mga luha, nagbabadyang kumawala. Pero pinigilan niya. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap nila. Para saan pa? Para lalo siyang kaawaan at pagtawanan? Mas okay nang walang tatay kaysa walang respeto. Halos isumpa niya sa kanyang isip. Ang mga salitang iyon ay parang isang kalasag na pilit niyang itinatayo laban sa kanilang mga masasakit na salita. Masakit ang walang ama, pero mas masakit ang yurakan ng iba ang iyong pagkatao dahil lang sa panlabas na anyo o estado sa buhay. Tumayo siya, hindi na tinapos ang pagkain. Habang nililigpit niya ang baunan, napansin niyang may maliit na tastas ang lailayan ng kanyang palda, malapit sa tahi. Hindi niya ito napansin kaninang umaga. Marahil ay nasabit kagabi noong naglalakad siya pauwi sa masikip nilang eskinita. Agad niyang tinakpan iyon ng kanyang kamay, lalo siyang nahiya. Para bang ang maliit na tastas na iyon ay isa na namang simbolo ng kanyang kakulangan. Sa kabilang dako ng kantina, malapit sa bintana, nakaupo si Paul. Paul Andrew de Guzman, isang third-year fine arts student. Tahimik lang siyang nag-obserba sa paligid habang nagdodrawing sa kanyang sketchpad. Madalas niyang gawin iyon, ang pagmasdan ang mga tao, ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga ekspresyon. Para sa kanya, bawat tao ay may kwento, at ang campus ang kanyang paboritong lugar para mangolekta ng mga karakter para sa kanyang sining. Napansin niya ang grupo ng mga babaeng maingay at mapanlait. At napansin niya si Alice. Hindi niya alam ang pangalan nito, pero madalas niya itong makita sa library, laging mag-isang nagbabasa, o kaya naglalakad mag-isa sa koridor, tila may malalim na iniisip. May kung anong kakaiba sa dalaga, isang uri ng tahimik na dignidad, isang kalmadong aura sa kabila ng simpleng pananamit. Nakita ni Paul ang pagyuko ni Alice, ang pamumula ng mukha nito. Narinig niya, kahit paano, ang ilang masasakit na salita mula sa kabilang mesa. Nakita niya ang pagpipigil nito ng luha. Nakita niya ang pagtakip nito sa tastas ng palda. At higit sa lahat, napansin niya ang mga sapatos nito. Lumanga pero kapansin-pansing malinis. Walang alikabok, walang putik. Kumikintab pa nga sa tamang anggulo ng ilaw. Para kay Paul, ang mga sapatos na iyon ay hindi simbolo ng kahirapan, kundi ng pag-aalaga, ng respeto sa sarili. Hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng inis para sa mga babaeng nang aalipusta. At isang kakaibang paghanga para sa dalagang tahimik na tumanggap ng pangungutya. May tapang sa pananahimik nito, isang uri ng lakas na hindi nakikita ng lahat. Lumabas si Alice ng kantina, mabilis ang mga hakbang, tila gustong takasan ang lahat. Naupo siya sa isang lumang sementadong bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, sa medyo tago at tahimik na bahagi ng campus. Doon, sa wakas, hinayaan niyang pumatak ang ilang butil ng luha. Hindi maraming luha, sapat lang para maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Agad din niyang pinunasan. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa tuhod at isinubsob ang mukha sa mga palad. Ang mga salita ng mga babae kanina ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Walang pambili ng bago. Taga-squatters. Walang kasosyal-sosyal. Bawat salita, isang kirot. Alam niyang hindi dapat siya magpaapekto, pero tao lang siya. Nasasaktan. Naalala niya ang sinabi ni Lola Inday minsan, Apo, ang tunay na yaman ng tao ay wala sa dami ng pera o sa ganda ng kasuotan. Nasa puso yan, nasa ugali at nasa paggalang sa kapwa at sa sarili. Pilit niyang pinanghawakan ang mga salitang iyon.
Hindi na malaya ni Alice na may nakamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Si Paul. Sinundan niya ito, hindi para mang-istorbo, kundi dahil may kung anong nagtulak sa kanya. Nakita niya itong umupo sa bangketa, ang balikat nito ay bahagyang nakakuba, tila pasan ang bigat ng mundo. Nakita niya ang kamay nitong pilit na itinatago ang maliit na tastas sa damit, na para bang iyon ang pinakamalaking kasalanan. May kung anong kumurot sa puso ni Paul. Hindi awa, kundi isang uri ng pagkaunawa, ng simpatya. Nakikita niya ang sarili niya rito noon, ang pakiramdam na hindi ka kabilang, ang pakiramdam na hinuhusgahan ka. Dahan-dahan, umupo si Paul sa isang bangko na medyo malayo kay Alice, sa anggulong hindi siya nito mapapansin pero kitang-kita niya ito. Kinuha niya ang kanyang sketchpad at isang lapis na charcoal. Karaniwan, mga gusali o mga kakaibang tanawin ang kanyang idinodrawing kapag ganito. Pero ngayon, iba. Nagsimula siyang iguhit si Alice. Ang likod nito. Ang bahagyang pagkakayuko ng ulo. Ang paraan ng pagkakaupo nito na tila may gustong itago sa mundo. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may magnet na humihila sa kanyang lapis patungo sa figura nito. May isang uri ng kalungkutan sa postura nito, pero mayroon ding hindi maipaliwanag na ganda. Isang marupok na katatagan. Habang nagdodrawing, napapaisip si Paul. Sino kaya siya? Ano kaya ang kwento niya? Bakit tila ang lalim ng kanyang mga mata, kahit sa saglit na sulyap na nakuha niya kanina sa kantina? Bakit tila ang bigat ng kanyang dinadala? Ang mga daliri ni Paul ay mabilis na gumagalaw sa papel, bawat guhit ay tila may sariling buhay. Hindi niya sinusubukang kopyahin lang ang itsura, sinusubukan niyang hulihin ang emosyon, ang esensya ng babaeng nasa harap niya. Ang mga luhang hindi nakikita ng iba, pero tila nararamdaman niya. Ilang minuto siyang nagdrawing. Nang matapos ang sketch, isang mabilis pero puno ng damdaming obra, tinitigan niya ito. Isang babaeng nakatalikod, nakaupo sa bangko, sa ilalim ng puno. Simple lang, pero para kay Paul, may bigat ito. Maya-maya, tumayo si Alice. Inayos ang sarili, pinagpagan ang palda, at huminga ng malalim. Tumingala siya sa langit, na parang humuhugot ng lakas mula sa mga ulap. Pagkatapos, nagsimula na siyang maglakad palayo, pabalik sa mas maraming tao, dala ang panibagong determinasyon na harapin ang anumang hamon ng buhay. Naiwan si Paul, hawak ang kanyang sketchpad. Tinitigan niya muli ang drawing, pagkatapos ay ang papalayong figura ni Alice. May kung anong kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Hindi ito ang karaniwang inspirasyong nararamdaman niya kapag nakakakita ng magandang subject. Iba ito. Mas personal. Mas malalim. Napabuntong hininga siya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi niya namalayan. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang sketchpad. Sa likod ng pahina kung saan niya iginuhit si Alice, may isinulat siyang tanong sa sarili, isang tanong na bumabagabag sa kanya. Bakit ganun ang pakiramdam ko? Ang tanong ay nanatili sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng dalagang may malungkot ngunit matatag na mga mata. Isang pag-asa ang sumibol sa puso ni Paul, hindi para sa sarili niya, kundi para sa posibilidad na ang sining niya ay makahanap ng bagong muse, at marahil, ang puso niya ay makahanap ng bagong direksyon. Lumipas ang mga linggo, at ang insidente sa kantina ay unti-unting nabaon sa alaala ni Alice, bagamat ang kirot ng panghuhusga ay paminsan-minsan pa ring sumusundot sa kanyang dibdib. Ibinaling niya ang buong atensyon sa pag-aaral, lalo na ngayong papalapit na ang University-wide Oratorical Contest. Ang premyo, isang malaking scholarship grant at pagkakataong maging kinatawan ng universidad sa national level, ay isang bagay na hindi niya maaaring palampasin. Ito ang kanyang tiket para sa mas magandang kinabukasan, para sa kanya at para kay Lola Inday. Ang tema ng patimpalak, ang kabataan bilang tanglaw ng bayan, pangarap, pagbangon, pag-asa. Napakalawak ng tema, pero para kay Alice, may personal itong kahulugan. Ang bawat salita ay tumutugma sa kanyang mga pinagdaanan at sa kanyang mga adhikain. Gabi-gabi, pagkatapos ng klase at pagtulong kay Lola Inday sa mga gawaing bahay, doon pa rin siya sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanilang eskinita, nagsusulat at nagpa-practice ng kanyang talumpati. Ang anino niya sa sementadong daan ay tila sumasabay sa bawat kumpas ng kanyang kamay, sa bawat pagbuka ng kanyang bibig. Ang mga asong paggalagala at ang paminsan-minsang tricycle na dumadaan ang kanyang tanging manonood.
Mga kababayan, mga kapwa mag-aaral. Paulit-ulit niyang binibigkas, hinahanap ang tamang tono, ang tamang emosyon. May mga gabing napapagod siya, nauubusan ng boses, pinanghihinaan ng loob. Iniisip niya, sino ba naman siya para magsalita tungkol sa pag-asa, gayong minsan ay siya mismo ang nawawalan nito. Sino ba siya para maging tanglaw, gayong ang sarili niyang buhay ay madalas balot ng dilim? Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang pagdududa, naaalala niya ang mukha ng kanyang ina sa lumang larawan, ang mga pangarap nito para sa kanya. Naaalala niya ang mga sakripisyo ni Lola Inday. At higit sa lahat, naaalala niya ang pangakong binitiwan niya sa sarili, hindi siya magpapatalo sa hirap. Bigla, isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan, isang alaala mula sa kanyang kamusmusan. Mga 4 o 5 taong gulang pa lamang siya noon. Gabi, brownout sa kanilang baryo. Nakaupo siya sa kandungan ni Lola Inday sa harap ng isang maliit na gasera. Tinuturuan siya ng lola niya ng i-abakada. Ang anino nila sa dingding na yari sa sawali ay sumasayaw-sayaw sa liwanag ng apoy. Eh, ba, ka, da, ese, gadi. Mabagal ngunit pursigido niyang pagbigkas, sinusundan ang daliri ni Lola Inday na nakaturo sa lumang kartilya. Ang batang masipag mag-aral ay yaman ng magulang. Ang simpleng eksenang iyon, ang init ng gasera, ang tinig ni Lola Inday, ang pag-asang hatid ng bawat letra, iyon ang naging pundasyon ng kanyang pangarap. Ang eksenang iyon, na tila ba isang lumang pelikula na paulit-ulit na ipinapalabas sa kanyang isip, ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para sa pinakabuod ng kanyang talumpati. Dumating ang araw ng patimpalak. Ang University Auditorium ay puno ng mga estudyante, mga guro, at ilang mga bisitang pandangal. Sa backstage, nanginginig ang mga tuhod ni Alice. Siya ang ika-7 kalahok. Ang mga nauna sa kanya ay magagaling, matatas magsalita, kumpiyansa sa sarili. Lalo siyang kinabahan. Para siyang tutubi na napadpad sa pugad ng mga agila. Huminga ka ng malalim, Alice, bulong niya sa sarili. Para kay Mama. Para kay Lola. Para sa pangarap mo. Nang tawagin ang kanyang pangalan, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay nakakasilaw. Ang dami ng taong nakatingin sa kanya ay nakakalula. Saglit siyang napapikit, humugot ng lakas. Pagmulat niya, ang mga mukha sa audience ay tila naging blur, maliban sa isang espasyo sa kanyang isipan kung saan naroon ang imahe ni Lola Inday na nakangiti at ang alaala ni Mama Ellen na pumapalakpak. Nagsimula siyang magsalita. Sa una, may kaunting panginginig sa kanyang boses. Pero habang tumatagal, habang binibitawan niya ang bawat salitang pinaghirapan niyang buuin, unti-unting nawala ang kaba. Napalitan ito ng determinasyon, ng isang matinding pagnanais na maiparating ang kanyang mensahe. Mga kagalang-galang na hurado, mga minamahal na guro, mga kapwa ko mag-aaral, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang kanyang tinig, bagamat hindi kasing lakas ng iba, ay may taglay na sinseridad na umalinggaw sa buong auditorium. Nagsalita siya tungkol sa kahirapan, hindi bilang isang hadlang, kundi bilang isang hamon na nagpapatatag. Nagsalita siya tungkol sa mga pangarap, hindi bilang mga bituin na abot kamay, kundi bilang mga binhing kailangang alagaan at diligan ng pawis at tiyaga. Nagsalita siya tungkol sa edukasyon, hindi lang bilang mga araling natututunan sa loob ng silid-aralan, kundi bilang ilaw na gumagabay sa landas ng bawat kabataan. Marami sa atin ang nagsimula sa wala, patuloy niya, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha, pero hindi ng kalungkutan, kundi ng matinding damdamin. Marami sa atin ang lumaki sa dilim, sa anino ng kawalan. Ngunit hindi ito dahilan para manatili tayong nakayuko, para sumuko sa mga pagsubok. Dahil ang bawat isa sa atin ay may taglay na liwanag sa ating mga puso. Isang liwanag na handang sumiklab, handang magbigay ng pag-asa, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating bayan. At pagkatapos, ibinahagi niya ang kanyang personal na kwento, ang kanyang karanasan sa ilalim ng poste ng ilaw, ang kanyang mga pangarap na binuo kasama ang alaala ng kanyang ina. Ang aking ina, si Ellen, banggit niya, ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na may kasamang pagmamahal at pangungulila. Siya ang unang nagturo sa akin mangarap. Sa kabila ng aming kahirapan, ipinakita niya sa akin na ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana. At kahit wala na siya ngayon, ang kanyang mga pangarap para sa akin,
ang kanyang pagmamahal, ang siyang nagsisilbing tanglaw sa bawat hakbang na aking tinatahak. Sa audience, sa isang ehe table malapit sa harap, nakaupo si Don Julio Madrigal, isang kilalang pilantropo at negosyante, isa sa mga major sponsors ng universidad at ng patimpala. Kanina pa siya medyo nainip, pilit na pinapakinggan ang mga talumpati na para sa kanya ay halos magkakapareho lang ang laman. Pero nang magsimulang magsalita si Alice, bigla siyang napukaw. May kakaiba sa tinig ng batang ito, sa paraan nito ng pagkukwento. Ngunit nang marinig niya ang pangalang Ellen, bigla siyang napahinto sa pag-inom ng tubig. Ang pangalan, pamilyar. Masyadong pamilyar. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang imahe ng isang babae mula sa kanyang nakaraan, isang babaeng matagal na niyang sinubukang kalimutan, ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Si Ellen. Elena. Posible kaya? Tinitigan niyang maigi si Alice sa entablado. Ang paraan ng pagkakatayo nito, ang kislap sa mga mata nito habang nagsasalita, ang hugis ng mukha nito may kung anong pamilyar, isang multo ng nakaraan na biglang nagkatawang tao sa kanyang harapan. Ang tunay na tanglaw ng bayan, pagpapatuloy ni Alice, ang kanyang boses ay puno na ng kumpiyansa, ay hindi lamang ang mga may pangalan o posisyon. Ito ay tayong lahat, tayong mga kabataang may pangarap, tayong mga kabataang handang bumangon mula sa bawat pagkadapa, tayong mga kabataang naniniwala na sa kabila ng dilim, laging may sisikat na araw ng pag-asa. Dahil tayo, ang kabataan, ang siyang magiging ilaw, hindi lang ng ating mga sarili, kundi ng buong sambayanan. Nagpalakpakan ang buong auditorium. Malakas, masigabo. Pati ang mga hurado ay napapatango, may ngiti sa kanilang mga labi. Nang matapos si Alice, nanginginig pa rin siya, pero sa pagkakataong ito, dahil sa tuwa at sa halo-halong emosyon. Bumaba siya ng entablado na mailuha sa mga mata, pero ngiti sa mga labi. Nagawa niya. Naibigay niya ang lahat. Samantala, si Don Julio ay hindi makagalaw sa kanyang kinaupuan. Ang mga palakpak sa paligid ay tila malayong ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang kanyang atensyon ay nakatuon pa rin sa papalayong figura ni Alice. Ang pangalang Ellen ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang video ng live stream ng event na ipinadala sa kanya ng kanyang staff. Mabilis niyang nirewind ito sa bahagi kung saan nagsasalita si Alice. Pinanood niya ulit, pinakinggan mabuti. Nang matapos ang event at nagsimula ng mag-uwian ang mga tao, ang talumpati ni Alice ay naging viral sa social media ng universidad. Ang kanyang mga salita, lalo na ang bahaging binanggit niya ang kanyang ina, ay umani ng maraming papuri at komento. Maraming na-inspire, maraming nakarelate. Sa bahay ng mga Madrigal, sa isang malawak at tahimik na study room, si Don Julio ay nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan. Hawak pa rin niya ang cellphone, paulit-ulit na pinapanood ang video ng talumpati ni Alice. Ang kamera ay nag-zoom in sa mukha ni Alice habang binabanggit nito ang pangalan ng kanyang ina. Biglang napatayo si Don Julio mula sa kanyang kinaupuan, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga mata niya, nakaraniwang kalmado at puno ng otoridad, ngayon ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang pagtataka, ng takot, at ng isang emosyong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ellen, ang halos pabulong niyang sabi sa sarili, ang tinig ay garalgal. Ang imahe ni Alice at ang imahe ng babaeng minahal niya noon ay tila naghalo sa kanyang isipan. Ang pagkakahawig hindi maaaring nagkataon lang. Hindi maaari. Ang tanong na ay posible kaya, ay naging isang masakit na sampal ng posibilidad sa kanyang dibdib. Ang talumpati na iyon, na nagbigay inspirasyon sa marami, ay tila isang mensahe mula sa nakaraan, isang mensaheng babago hindi lang sa buhay ni Alice, kundi pati na rin sa buhay niya. Hindi mapakali si Don Julio. Ang gabing iyon, matapos mapanood ang talumpati ni Alice, ay naging isa sa pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ng dalaga, ang tinig nito, at ang pangalang Ellen. Ang bawat detalye ay tila mga pira-pirasong puzzle na dahan-dahang nabubuo, at ang larawang lumalabas ay isang katotohanang matagal na niyang tinakasan, isang multo ng nakaraang akala niya ay tuluyan ng nalibing. Si Ellen. Elena Santos. Ang babaeng minahal niya ng lubos noong kanyang kabataan, bago pa man siya naging ang Don Julio Madrigal na kinikilala ng lahat ngayon. Isang pag-ibig na ipinaglaban niya,
Ngunit sa huli ay tinalikuran dahil sa takot, sa pressure mula sa kanyang pamilya, at sa sarili niyang karuwagan. Iniwan niya si Ellen na may pangakong babalikan, isang pangakong napako, isang pangakong naging tinik sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Alam niyang buntis si Ellen nang huli silang magkita. Ngunit nawalan sila ng komunikasyon. Hinanap niya ito, pero hindi sapat ang kanyang pagsisikap. O baka naman, sa kaibuturan ng kanyang puso, natakot siyang harapin ang responsibilidad, ang eskandalong maaaring idulot nito sa pangalan ng kanyang pamilya. Pinili niyang maniwala na marahil ay nagpatuloy na ito sa buhay, marahil ay pinalaglag nito ang bata, o marahil ay hindi naman talaga siya ang ama. Mga kasinungalingang ibinulong niya sa sarili para mapatahimik ang kanyang konsensya. Pero ngayon, ang dalagang ito, si Alice. Ang pagkakahawig kay Ellen ay hindi maikakaila, ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagngiti, kahit ang tindig. At ang pangalang Ellen na binanggit nito bilang ina. Hindi. Hindi ito maaaring coincidence lang. Kinabukasan, maaga pa lang ay ipinatawag na ni Don Julio ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si Amy David Lim. David, seryosong sabi ni Don Julio, ang kanyang mukha ay kulang sa tulog at puno ng pag-aalala. May ipapagawa ako sa iyo. Importante ito. At kailangan kong malaman ang resulta sa lalong madaling panahon. Inutusan niya si Amy Lim na alamin ang lahat tungkol kay Alice Santos, ang estudyanteng nanalo sa oratorical contest. Ang buong pangalan, address, mga magulang, background, lahat ng posibleng impormasyon. At higit sa lahat, gusto niyang makumpirma kung ang ina nga nito ay si Elena Santos. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, balisa si Don Julio. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Ang mga numero sa financial reports ay tila mga walang kahulugang simbolo. Ang mga business meetings ay parang malayong ingailang. Ang tanging laman ng kanyang isip ay si Alice, si Ellen, at ang nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Nagsimulang bumalik ang mga alaala. Ang mga ngiti ni Ellen, ang mga pangarap nilang dalawa, ang mga lihim nilang tagpuan. Ang sakit ng kanyang paglisan, ang bigat ng pagsisisi. Kung si Alice nga ang anak nila, napakalaking kasalanan ang nagawa niya. Isang kasalanang hindi niya alam kung paano pa maitutuwama. Makalipas ang 2 araw, pumasok si Amy Lim sa opisina ni Don Julio, dala ang isang brown envelope. Ang mukha ni Amy Lim ay seryoso, alam niyang sensitibo ang impormasyong dala niya. Sir, magalang na sabi ni Amy Lim. Narito na po ang report tungkol kay Amy at Alice Santos. Nanginginig ang kamay ni Don Julio nang abutin ang envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang bawat papel na kanyang binabasa ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Alice Maria Santos. Address, Barangay Silang. Mother, Elena Ellen Santos, deceased. Father, unknown. Ang salitang unknown ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ni Don Julio. Siya ang unknown na iyon. Siya ang amang hindi nakilala ng sarili niyang anak. May kasama pang lumang larawan ni Ellen sa report na nakuha raw mula sa isang matandang kapitbahay sa Barangay Silang. Ang Ellen sa larawan ay mas bata, mas payat, pero ang mga mata nito ay parehong-pareho, mga matang minana ni Alice. Hindi na napigilan ni Don Julio ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya ng buong buo. May anak siya. Isang anak na lumaking walang ama, isang anak na naghirap, isang anak na hindi niya man lang nabigyan ng suporta o pagmamahal. Gusto kong makita siya, David, halos pabulong na sabi ni Don Julio, ang tinig ay basag. Gumawa ka ng paraan. Imbitahan mo siya rito. Sabihin mong gusto kong personal siyang i-congratulate sa pagkapanalo niya sa contest. Sabihin mong humanga ako sa talumpati niya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit si Alice sa kanilang maliit na bahay, may kumatok sa kanilang pinto. Isang lalaking naka-Amerikana, mukhang professional. Si Amy Lim. Nagulat si Alice, lalo na si Lola Inday. Sino kaya ito at ano ang kailangan sa kanila? Magandang umaga po. Hinahanap ko po si Amy Alice Santos, magalang na sabi ni Amy Lim. Ako po, sagot ni Alice, medyo kinakabahan. Pinapunta po ako ni Don Julio Madrigal. Nais niya po kayong personal na makilala at batiin sa inyong pagkapanalo sa oratorical contest.
Inaanyayahan po niya kayong pumunta sa kanyang opisina bukas ng umaga, kung maaari po. Napatanga si Alice. Si Don Julio Madrigal, ang may-ari ng Madrigal Group of Companies. Ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Bakit siya gustong makilala? Dahil lang sa talumpati? Parang hindi ka panipaniwala. Po. Si Don Julio Madrigal po, nauutal na tanong ni Lola Inday, hindi rin makapaniwala. Opo, madam. Humanga po siya ng husto sa talumpati ni Emma Santos. Nagkatinginan si Alice at si Lola Inday. Isang imbitasyon mula sa isang taong tulad ni Don Julio Madrigal. Para itong isang imbitasyon mula sa langit. Isang oportunidad na hindi dapat palampasin. Pero kasabay ng excitement ay ang kaba at takot. Ano ang sasabihin niya? Ano ang gagawin niya? Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong bestida, isang luma pero disenteng damit na ipinahiram sa kanya ng pinsan niyang nagtatrabaho sa isang opisina, at ang sapatos na pinakintab niyang mabuti, dumating si Ali sa Madrigal Tower, isang nagtataasang gusali sa puso ng Makati. Kasama niya si Lola Inday na hindi rin mapakali sa nerbiyos. Ang lobby pa lang ng gusali ay nakakamangha na. Malawak, malamig, makintab ang sahig. Ang mga tao ay mukhang importante at abala. Para silang mga langgam na napadpad sa palasyo. Inihatid sila ni Lim sa opisina ni Don Julio sa pinakamataas na palapag. Ang opisina ay napakalaki, may sariling receiving area, at isang malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Maupo po muna kayo. Tatawagin ko lang po si Don Julio, sabi ni Lim at pumasok sa isang pinto sa gilid. Naiwan si Alice at Lola Inday na palingalinga. Si Alice, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Si Lola Inday, panay ang pagrorosaryo sa isip. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas si Don Julio. Isang matangkad na lalaki, nasa mga edad 50 na siguro, may otoridad ang tindig, ngunit may bakas ng pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Tumayo si Alice at Lola Inday para bumati. Magandang umaga po, Don Julio, sabay nilang sabi. Ngumiti si Don Julio, isang pilit na ngiti. Magandang umaga rin. Maupo kayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Alice. Bawat kilos nito, bawat ekspresyon, ay kanyang pinagmamasdan, hinahanapan ng bakas ni Ellen. Enna Santos. Alice, panimula ni Don Julio, ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Congratulations sa iyong pagkapanalo. Napakaganda ng iyong talumpati. Talagang naantig ako. Salamat po, Don Julio. Isang karangalan po na maimbitahan ninyo rito, sagot ni Alice, pilit na itinatago ang kaba. Nag-usap sila tungkol sa talumpati, tungkol sa pag-aaral ni Alice, tungkol sa kanyang mga pangarap. Si Don Julio ay nagsasalita ng marahan, tila ba sinusuri ang bawat salitang binibitawan ni Alice. Si Alice naman, kahit kinakabahan, ay sumasagot ng may respeto at talino. Habang nagsasalita si Alice, may isang sandali na tumingala ito, at ang sinag ng araw mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha. Sa anggulong iyon, sa paraan ng pagngiti nito, para siyang si Ellen na bumalik mula sa nakaraan. Napahinto sa pagsasalita si Don Julio. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, isang matinding emosyon ang bumalot sa kanya. Muntik na siyang matumba sa kanyang kinaupuan. Sir, okay lang po kayo, nag-aalalang tanong ni Lim na nasa gilid lang. Ayos lang ako, sagot ni Don Julio, huminga ng malalim. Medyo napagod lang siguro. Napansin ni Alice ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Don Julio. Nakita niya ang saglit na panghihina nito. Kasabay ng paggalaw ni Alice dahil sa pag-aalala, aksidenteng nahulog ang kanyang lumang hair clip, isang simpleng plastic clip na may maliit na disenyong bulaklak, ang paborito niyang clip na laging niyang suot. Gumulong ito sa sahig, malapit sa paanan ni Don Julio. Yumuko si Don Julio para kunin ito. Nang mahawakan niya ang maliit na clip, para siyang nakuryente. Ang clip na iyon ang disenyo. Ang Ellen niya noon ay may kaparehong clip. Isang maliit na detalyeng matagal na niyang nakalimutan, pero ngayon ay biglang nanariwa sa kanyang alaala. Ang clip na iyon ang madalas nitong isuot kapag sila'y magkasama. Napatitig siya sa clip, pagkatapos ay kay Alice, pagkatapos ay muli sa clip. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi na lang nabubuo, sumisigaw na ang mga ito ng katotohanan.
Hawak pa rin ang clip, ang mga mata ni Don Julio ay puno ng luha. Tumingin siya kay Alice, isang tingin na puno ng pagtatanong, ng pagsisisi, ng isang damdaming hindi na niya kayang itago pa. Ellen ni. Halos wala ng boses niyang nasambit, hindi para kay Alice, kundi para sa sarili niya, para sa multo ng nakaraan. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang dasal, isang pagsamo. Napatingin si Alice kay Don Julio, nagtataka. Bakit binanggit nito ang pangalan ng kanyang ina? Paano nito nalaman? Si Don Julio, nakatingin pa rin kay Alice, ang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa mga masasayang araw nila ni Ellen, sa mga pangakong binitiwan, sa mga pangarap na hindi natupad. Ang pagkakahawig, ang pangalan, ang hair clip lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang mas matinding damdamin, ang takot na baka nga totoo ang kanyang hinala, at ang isang maliit na pag-asang sana nga ay totoo ito, para mabigyan siya ng pagkakataong itama ang kanyang mga pagkakamali. Nanginginig ang kanyang labi. Gusto niyang magtanong, pero natatakot siya sa sagot. Gusto niyang yakapin ang dalaga, pero alam niyang wala siyang karapatan. Sa gitna ng kanyang naguguluhang isipan, sa gitna ng sakit at pagsisisi, isang tanong ang namutawi sa kanyang bibig, isang tanong na halos hindi niya marinig ang sarili niyang sinasabi, isang tanong na puno ng pag-asa at pangamba. Anak ba kita? Ang tanong ay binitiwan niya ng mahina, halos pabulong, tila ba kinakausap ang sarili, o ang langit na matagal nang nagkait sa kanya ng kapayapaan. Ang mga salitang binitiwan ni Don Julio, anak ba kita? Ay tila bombang sumabog sa tahimik na opisina, ngunit ang lakas nito ay naramdaman lamang niya. Napakababa ng kanyang pagkakasabi, halos hangin lang ang nakarinig, o marahil ay ang sarili niyang konsensyang binabagabag. Si Alice, na medyo malayo ang tingin dahil sa pagtataka kung bakit nabanggit ni Don Julio ang pangalan ng kanyang ina, ay hindi narinig ang aktwal na tanong. Narinig lang niya ang pangalang Ellen at ang tila naguguluhang ekspresyon ng matandang Ginoo. Ko. Ano po yun, sir? Tanong ni Alice, medyo naguguluhan pa rin sa inaasa ni Don Julio. Napansin niya ang hawak nitong hair clip. Ay, yung clip ko po. Para namang napaso si Don Julio. Agad niyang ibinalik ang clip kay Alice, ang mga kamay ay halatang nanginginig pa rin. Papasensya ka na, iha. May naalala lang ako. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi ito ang tamang oras, hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong revelasyon. Kailangan niya ng katiyakan. Kailangan niya ng pruweba. Si Lola Inday naman, na kanina patahimik na nagmamasid, ay nakaramdam ng kakaibang kaba. Ang paraan ng pagtitig ni Don Julio kay Alice, ang panginginig ng boses nito, ang pagbanggit sa pangalan ni Ellen, may kung anong hindi tama. May kung anong koneksyon na hindi niya mawari. Matapos ang ilang sandali ng alanganing katahimikan, sinikap ni Don Julio na ibalik ang usapan sa mas magaang na paksa. Nagkunwari siyang interesado sa mga plano ni Alice pagkatapos ng kolehiyo, sa kung ano ang gusto nitong maging. Si Alice naman, kahit medyo naguguluhan pa rin sa nangyari, ay magalang na sumasagot. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Don Julio, napapansin ang kakaibang lungkot at pag-aalala sa mga mata nito. May anak po ba kayo, Don Julio? Biglang naitanong ni Alice, dala marahil ng kuryosidad at ng pagnanais na maiba naman ang takbo ng usapan. Natigilan si Don Julio sa tanong. Tumingin siya sa malayo, sa labas ng bintana, tila may hinahanap sa abot tanaw ng syudad. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Minsan akala ko wala. Ang sagot niya ay puno ng hiwaga, ng isang kalungkutang hindi lubos na naunawaan ni Alice. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin sina Alice at Lola Inday. Hinatid sila ni M.A. Lim hanggang sa lobby. Habang nasa elevator pababa, hindi maiwasan ni Alice na isipin ang mga nangyari. Ang imbitasyon, ang kakaibang kilos ni Don Julio, ang pagbanggit nito sa pangalan ng kanyang ina. May kung anong hindi kumpleto, isang misteryong tila naiwan sa loob ng opisinang iyon. Pag-uwi nila sa barangay silang, si Lola Inday ay hindi mapakali. Alice, apo, sabi nito, parang may kakaiba kay Don Julio. Ang mga tingin niya sa'yo parang may kahulugan. Hindi ko rin po alam, la. Pero parang kilala niya si Mama Ellen, sagot ni Alice. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-iisip para kay Don Julio. Ang tanong na, anak ba kita, ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Hindi siya makatulog.
hindi siya makakain ng maayos. Ang larawan ni Ellen at ang mukha ni Alice ay naghahalo sa kanyang panaginip at sa kanyang mga gising na sandali. Ipinatawag niyang muli si Lim. David, kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan natin ng i-test. Nagulat si Lim pero tumango lang siya. Naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon para sa kanyang amo. Sa ilalim ng mahigpit na konfidensyalidad, isinagawa ang mga hakbang para makakuha ng sample mula kay Alice nang hindi nito namamalayan. Ginamit ang isang basong ininuman nito noong bumisita sa opisina. Para kay Don Julio, ang bawat araw ng paghihintay sa resulta ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Ang pag-asang may anak siya ay kasabay ng takot na baka nga hindi, at ang multo ni Ellen ay lalo lang siyang usigin. Gabi-gabi, sa kanyang madilim na study room, paulit-ulit niyang pinapanood ang video ng talumpati ni Alice. Ang bawat salita, ang bawat ngiti, ang bawat kislap sa mga mata nito ay tila lalong nagpapatibay sa kanyang hinala. Ang talumpati na iyon, na dati nagbigay lang sa kanya ng palaisipan, ngayon ay tila isang mensahe ng pag-asa, isang tulay patungo sa isang nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Samantala, si Alice ay pilit na ibinabalik ang sarili sa normal na takbo ng buhay. Ang scholarship grant na napanalunan niya ay malaking tulong. Mas naging inspirado siyang mag-aral. Pero paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa isip niya si Don Julio Madrigal at ang mga kakaibang pangyayari sa opisina nito. May kung anong bahagi sa kanya ang gustong malaman ang koneksyon nito sa kanyang ina. Isang hapon, habang nag-aayos si Don Julio ng mga lumang gamit sa isang bowl na matagal nang nakatago sa bodega ng kanilang mansyon, may nahulog na isang maliit, leather-bound na journal. Ang journal niya noong kabataan niya, noong mga panahong kasintahan pa niya si Ellen. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan ito. Ang mga pahina ay naninilaw na, ang sulat kamay niya ay tila iba na. Pero ang mga salitang nakasulat doon ay buhay na buhay pa rin. June 12. Nakita ko na naman si Ellen sa plaza. Ang ganda niya talaga. Ang ngiti niya, parang araw na sumisikat. July 4. Naglakas loob akong kausapin siya. Ang bait niya. Ang talino. Mukhang nahulog na yata ako sa kanya. August 30. Sinagot na niya ako. Ang saya-saya ko. Siya na ang babaeng pakakasalan ko. Luha ang pumatak mula sa mga mata ni Don Julio habang binabasa ang mga alaala ng isang masayang nakaraan, isang nakaraang winasak ng kanyang sariling mga desisyon. Sa ilalim ng ilang mga pahina, may nakasuksok na mga tuyong bulaklak, mga sampagita at rosas na bigay sa kanya ni Ellen. At pagkatapos, ang mga huling entries, puno ng sakit at pagkalito. December 25. Sinabi niyang buntis siya. Anak namin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pamilya ko ang pangalan namin. January 15. Umalis ako. Iniwan ko siya. Pangako, babalikan kita, Ellen. Mahal na mahal kita. Isang pangakong hindi niya natupad. Dumating ang araw na hinihintay ni Don Julio. Ang resulta ng test. Dala ito ni Lim, nakalagay sa isang selyadong envelope. Ang envelope na ito ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kayamanan niya. Nagkulong si Don Julio sa kanyang opisina. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang envelope. Ang report ay maikli lang, puno ng mga scientific terms, pero may isang linya doon na malinaw pa sa sikat ng araw. Probability paternity, 99.9%. Napaupo si Don Julio sa kanyang swivel chair. Binitawan niya ang papel. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. 99.9%. Walang duda. Si Alice. Si Alice ay anak niya. Ang bigat na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang gaan, ngunit kasabay nito ang isang napakalalim na sakit at pagsisisi. Masakit dahil sa mga taong nasayang, sa mga pagkakataong pinalampas. Masakit dahil sa buhay na ipinagkait niya sa sarili niyang anak. Napaiyak si Don Julio. Isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Iyak ng isang amang natagpuan ang nawawalang anak, ngunit huli na para sa maraming bagay. Kinabukasan, ipinatawag niyang muli si Alice sa kanyang opisina. This time, wala si Lola Inday. Si Alice lang.
Ang dahilan daw, may mga detalye patungkol sa scholarship na kailangan nilang pag-usapan. Pagdating ni Alice, halata ang kaba sa mukha nito. Si Don Julio naman ay pilit nang umingiti, ngunit baka sa kanyang mga mata ang isang matinding emosyon. Maupo ka, Alice, sabi ni Don Julio, ang boses ay mahinahon. Inabutan niya ito ng isang basong tubig. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap ni Alice sa kanyang pag-aaral. Sinusubukan ni Don Julio na paganahin ang loob, naghahanap ng tamang tiempo. Paano niya sasabihin? Paano tatanggapin ni Alice ang katotohanan? Alice, panimula ni Don Julio, huminga ng malalim. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang dapat sinabi. Nakatingin lang si Alice, naghihintay. Ang iyong ina si Ellen, nakilala ko siya noon. Matagal na panahon na. Napatingin si Alice. Talaga po? Paano po kayo nagkakilala? May kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ito na ba ang pagkakataon para malaman ang tungkol sa nakaraan ng kanyang ina? Kami ni Ellen IT. Nahihirapan si Don Julio. Ang mga salita ay tila ayaw lumabas sa kanyang bibig. Kinuha niya ang isang report mula sa drawer ng kanyang mesa. Nakatago ito sa loob ng lumang leather-bound journal kung saan niya isinulat ang mga alaala nila ni Ellen. Inilapag niya ito sa mesa, sa pagitan nilang dalawa. Hindi na unawaan ni Alice kung ano ang papel na iyon. Alice, sabi ni Don Julio, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng sakit at pagmamahal. Ang totoo niyan. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang bawat salita mula sa kanyang dibdib. Anak nga kita, di. Ang mga salita ay binitiwan niya, malinaw, ngunit puno ng emosyon. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, bago pa man lubusang maproseso ni Alice ang kanyang narinig, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Lim, may dalang urgent na dokumento na kailangan daw pirmahan agad ni Don Julio. Sir, pasensya na po sa abala, pero kailangan po ito agad para sa board meeting D. Naputol ang moment. Ang revelasyon ay nakabitin sa hangin, hindi narinig ng buo ni Alice dahil sa biglang pagpasok ni Lim. Ang narinig lang niya ay ang unang bahagi, anak ngad. At pagkatapos ay ang ingay na ng pinto. Ang atensyon niya ay naagaw ng biglang pagdating ng assistant. Napatayo si Don Julio, medyo na-frustrate sa interrupsyon. Ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay ay naantala. Si Alice naman, nakatingin lang, naguguluhan pa rin, hindi pa lubos na naiintindihan ang bigat ng mga salitang muntik na niyang marinig ng buo. Ang apelyidong matagal na niyang hinahanap ay abot kamay na sana. Habang ang buhay ni Alice ay unti-unting nagkakaroon ng mga hindi inaasahang pagbabago dahil sa mga revelasyon at mga katanungang iniwan ni Don Julio, sa kabilang banda naman, may isang taong tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Isang taong may sariling laban na kinakaharap sa kanyang puso, si Paul. Mula nang iguhit niya si Alice sa kanyang sketchpad, hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Ang dalaga ay naging isang uri ng inspirasyon, isang muse na hindi niya namamalayang unti-unti nang umuukit ng puwang sa kanyang puso. Madalas niya itong makita sa campus, sa library, sa koridor, minsan sa ilalim ng puno ng akasya, kung saan niya ito unang nakitang umiiyak. Hindi niya ito nilalapitan, kontento na siyang pagmasdan ito mula sa malayo, idinodrawing ang bawat anggulo ng mukha nito, ang bawat emosyong mababanaag sa mga mata nito. Nalaman niyang scholar si Alice, matalino at masipag. Nalaman din niya, mula sa mga usap-usapan, na ulila na ito sa ina at hindi kilala ang ama. Ang mga impormasyong iyon ay lalo pang nagpalalim sa kanyang paghanga at sa isang uri ng protektibong pakiramdam para sa dalaga. Nakikita niya ang sarili niyang mga pangarap at pagpupunyagi sa katauhan ni Alice. Ngunit kasabay ng paghangang ito ay ang lumalaking agwat na nararamdaman ni Paul sa pagitan nilang dalawa. Si Alice, sa kabila ng kahirapan, ay may angking talino at determinasyon na tiyak na magdadala sa kanya sa tagumpay. Samantalang siya, si Paul, bagamat may talento sa sining, ay madalas na pinanghihinaan ng loob, hindi sigurado sa kanyang kinabukasan. Anak siya ng isang simpleng karpintero at labandera. Bagamat suportado siya ng kanyang mga magulang, alam niyang limitado lang ang kanilang kakayahan. Paano siya makikipagsabayan sa mundo ni Alice, lalo na kung ito'y magtatagumpay? Paano kung ang paghanga niya ay mauwi lang sa wala dahil sa tingin niya hindi siya karapat-dapat? Ang mga balita tungkol sa pagkapanalo ni Alice sa oratorical contest
at ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagiging malapit nito kay Don Julio Madrigal, isang pangalang kilala sa buong bansa, ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Paul. Pakiramdam niya, lalo siyang napag-iiwanan. Si Alice ay umaangat na, habang siya ay nananatili pa rin sa ibaba, isang hamak na tagamasid. Isang gabi, habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, napagdesisyonan ni Paul na umalis. Hindi na niya kaya ang patuloy na pagmamasid kay Alice nang walang ginagawa, at lalo namang hindi niya kayang harapin ito at umamin sa kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, isa lang siyang abala, isang aninong walang maitutulong sa buhay ng dalaga. Pupunta siya sa probinsya ng kanyang tiyuhin, magtatrabaho muna roon, mag-ipon, at marahil, kapag handa na siya, kapag may maipagmamalaki na siya, saka siya babalik. Kinuha niya ang kanyang sketchpad. Maraming pahina doon ay puno ng mga larawan ni Alice. May isang sketch doon na kuha noong isang maulang hapon, noong kasagsagan ng intramurals. Nagkataong pareho silang sumilong sa waiting shed malapit sa gate ng unibersidad. Hindi sila nag-usap pero nagkangitan sila. Isang simpleng ngiti, pero para kay Paul, iyon ay isang mahalagang alaala. Si Alice, basang-basa ang buhok, pero may ngiti sa mga labi. Ang larawang iyon ang isa sa mga paborito niya. Maingat niyang tinanggal ang pahinang iyon at itinago sa kanyang wallet. Bago niya isara ang kanyang maleta, may kinuha siyang isang maliit, blankong notebook. Bagong-bago ito, walang sulat. Sa unang pahina, nagsulat siya ng isang maikling mensahe. Isulat mo rito ang mga salitang di mo nasabi. Mga pangarap na gusto mong abutin. Mga lihim na tanging ikaw lang ang nakakaalam. At sana, sa paglipas ng panahon, mapuno mo ito ng masasayang alaala. Walang pirma. Walang pangalan. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa unibersidad. Alam niyang maagang pumapasok si Alice para magbasa sa library. Dahan-dahan niyang inilagay ang sa paboritong upuan ni Alice sa library, doon sa may bintana kung saan madalas itong maupo. Pagkatapos, mabilis siyang umalis, walang lingon-likod. Ayaw niyang makita siya. Ayaw niyang magkaroon ng pagkakataong magbago pa ang kanyang isip. Nang dumating si Alice sa library, napansin niya agad ang maliit na sa kanyang upuan. Nagtaka siya. Kanino kaya ito? Tiningnan niya ang paligid, pero wala namang ibang tao malapit doon. Binuksan niya ito at nabasa ang mensahe. Napakunot ang kanyang noo. Walang pangalan ang nagbigay. Pero ang mga salita parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Mga salitang di mo nasabi. Marami siyang ganoon. Sa mga sumunod na araw, palaging daladala ni Alice ang Paminsan-minsan, sinusubukan niyang magsulat, pero hindi niya alam kung ano ang isusulat. Ang misteryosong nagbigay nito ay laging nasa isip niya. Napansin din niyang hindi na niya nakikita si Paul sa campus. Dati, madalas niya itong makita sa Fine Arts Building, o kaya naglalakad-lakad mag-isa, laging may dalang sketchpad. Hindi naman sila close, pero may mga pagkakataong nagkakasalubong sila at nagbabatian ng simpleng tango o ngiti. Ngayon, parang bigla na lang itong naglaho. Isang hapon, habang naglilinis ng kanyang locker, may nahulog na isang maliit na papel mula sa mga gamit ni Paul, nakatabi lang ng locker niya. Isang resibo ng bus ticket. Patungong Batangas. Ang petsa, ilang araw na ang nakalipas. Nagtaka si Alice. Umalis si Paul? Bakit? Saan siya nagpunta? Kinagabihan, sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanilang eskinita, habang nag-aaral, binuksan ni Alice ang na bigay sa kanya. Tinitigan niya ang blankong pahina. Naalala niya ang huling beses na nakita niya si Paul. Nagkasalubong sila sa koridor, nagmamadali si Paul, may dalang malaking bag minisiyan siya nito, isang ngiting may halong lungkot. Hindi niya iyon pinansin noon. Pero ngayon, may kung anong kirot na naramdaman si Alice. Isang kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi naman sila magkaibigan, pero bakit parang may kulang? Bakit parang may panghihinayang? Bakit hindi ka nagsabi, bulong niya sa hangin, na para bang kausap si Paul? Ang tanong na iyon ay hindi lang para sa pag-alis ni Paul. Para rin iyon sa sarili niya. Bakit hindi niya pinansin ang mga senyales? Bakit hindi siya nagtanong? Naalala niya ang mga tingin ni Paul sa kanya minsan, ang mga ngiting tila may gustong sabihin. Ang mga drawing nito na minsan niyang nasilayan sa sketchpad,
mga larawan ng mga tao, ng mga lugar na puno ng emosyon. Napaisip siya, posible kayang may gusto itong sabihin sa kanya noon pa. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang ballpen at binuksan ang ehitay sa unang pahina, sa ilalim ng mensaheng iniwan ni Paul. Nagsimula siyang magsulat. Dear stranger, o baka naman, kilala kita, panimula niya. Hindi ko alam kung bakit mo ito ibinigay sa akin, pero salamat. Marami nga akong salitang hindi masabi. Maraming tanong na walang sagot. Isa na doon ay kung bakit ka umalis ng walang paalam. Habang nagsusulat siya, isang luha ang pumatak sa papel. Agad niya itong pinunasan. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Bakit siya umiiyak para sa isang taong hindi naman niya gaanong kilala? Bakit ngayon lang niya nararamdaman ang bigat ng pagkawala nito? Ang selos na naramdaman ni Paul dahil sa inakala niyang pagiging malapit ni Alice kay Don Julio, at ang pagsisisi ni Alice dahil sa hindi niya pagbibigay pansin sa mga non-verbal cues ni Paul, dalawang emosyong nagmula sa magkaibang pananaw. Ngunit parehong nag-ugat sa mga hindi nasabing salita, sa mga takot na harapin ang tunay na nararamdaman. Napatingin si Alice sa unang pahina ng ehitay sa mensahe ni Paul. Ang mga salita ay tila sumasalamin sa sarili niyang kalagayan. Ang sakit na hindi niya inamin noon, ngayon ay unti-unti nang lumalabas. Bakit ngayon ko lang to nararamdaman? Tanong niya sa sarili, ang boses ay puno ng pagkalito at isang bagong tuklas na kirot. Ang pag-alis ni Paul ay tila isang salamin na nagpakita sa kanya ng isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya alam na umiiral, isang bahaging nangungulila sa isang koneksyong hindi niya binigyang halaga noon. Ang ehitay ay nanatiling bukas sa kanyang kandungan, isang paalala ng isang nawalang pagkakataon, at isang hamon na harapin ang mga emosyong matagal na niyang itinatago. Lumipas ang ilang araw matapos ang naudlot na revelasyon sa opisina ni Don Julio. Ang mga salitang "Bi anak nga di" ay patuloy na umuulit-ulit sa isipan ni Alice. Bagamat naputol ang sasabihin ng matanda, ang bigat at emosyon sa mga mata nito noong mga sandaling iyon ay hindi niya malimutan. Idagdag pa ang mga naunang pangyayari, ang pagbanggit nito sa pangalan ng kanyang ina, ang kakaibang reaksyon nito sa hair clip niya, ang misteryosong sagot nito tungkol sa pagkakaroon ng anak. Lahat ay tila mga piraso ng isang malaking palaisipan na hindi niya mabuo-buo. Samantala, si Don Julio ay lalong hindi mapakali. Ang pagkakaantala ng kanyang pag-amin ay parang isang parusa. Gusto na niyang sabihin kay Alice ang lahat, ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Paano kung magalit ito? Paano kung hindi siya nito matanggap? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa kanya araw at gabi. Sa wakas, nagpasya si Don Julio na kailangan na niyang harapin ang katotohanan, anuman ang mangyari. Ipinatawag niyang muli si Alice. Sa pagkakataong ito, sinigurado niyang walang anumang makakaabala sa kanila. Sa opisina ni Don Julio, ang tensyon ay halos mahahawakan sa hangin. Si Alice, dala ang 1,000 katanungan sa kanyang isip. Si Don Julio, dala ang bigat ng maraming taong pagsisisi at ang pag-asang mabigyan ng pagkakataong makabawi. Alice, iha, panimula ni Don Julio, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may bahid ng panginginig. Noong huli tayong nagkita, mayroon akong mahalagang sasabihin sa iyo na naputol. Tumango lang si Alice, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niyang ito na iyon. Ang sagot sa mga tanong na matagal na niyang gustong malaman. Inilabas ni Don Julio ang isip report mula sa kanyang drawer. Ang parehong papel na inilapag niya sa mesa noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, inabot niya ito kay Alice. Ano po ito? Tanong ni Alice, habang tinitingnan ang mga numerong at terminolohiyang hindi niya maintindihan. Basahin mo ang huling bahagi, iha, sabi ni Don Julio, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa reaksyon ni Alice. Dahan-dahang binasa ni Alice ang mga salita, probability, paternity, 99.9%. Napakunot ang noo ni Alice. Paternity? Ano po sino po? Huminga ng malalim si Don Julio. Ito na ang sandali. Alice, ako ang tinutukoy dyan. Ako ang ama mo. Ang mga salita ay parang kidlat na tumama kay Alice. Nabitawan niya ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala. Ang buong katawan niya ay nagsimulang manginig. Si Don Julio Madrigal. Ang kilalang negosyante. Ang taong nasa harapan niya ngayon. Siya ang ama niya.
Pero paano po? Si Mama hindi niya po kayo nabanggit sa akin. Ang sabi niya wala na raw po siyang balita sa kanya. Nauutal na sabi ni Alice, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Mahabang kwento, Alice, malungkot na sabi ni Don Julio. Isang kwentong puno ng pagkakamali ng mga maling desisyon ng aking karuwagan. At sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang pagmamahalan nila ni Ellen. Ang pagbubuntis nito. Ang pressure mula sa kanyang pamilya. Ang kanyang pag-alis. Ang kanyang pangakong babalikan ito, isang pangakong hindi niya natupad. Ang kanyang mga bigong paghahanap. Ang kanyang pagsisisi. Habang nagsasalita si Don Julio, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Alice naman, nakikinig lang, ang kanyang mukha ay blanko, tila sinusubukang iproseso ang lahat ng impormasyong kanyang naririnig. Ang ama na matagal na niyang hinahanap, ang ama na inakala niyang nagpabaya sa kanila, ay nasa harapan niya ngayon, umiiyak, humihingi ng tawad. Nang matapos si Don Julio, katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Si Alice, nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig. Ang damdamin niya ay halo-halo. Gulat. Galit. Lungkot. Pagkalito. At sa isang sulok ng kanyang puso, isang maliit na kislap ng saya. Kaya pala pamilyar ang pangalan ni Mama sa inyo, mahinang sabi ni Alice, habang tinitingnan ang report na nasa sahig. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin. Biglang naalala niya ang mga huling sandali ng kanyang ina. Nakahiga ito sa lumang banig, payat na payat, hirap ng huminga. Pero bago ito tuluyang pumikit, may ibinulong ito sa kanya, mga salitang baon niya hanggang ngayon, magiging masaya ka, anak. Pangako yan. Ang mga salitang iyon, dati parang isang malayong pangarap lang. Pero ngayon, sa harap ng katotohanan ito, tila nagkakaroon ng bagong kahulugan. Tumayo si Alice. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, pero pinilit niya. Kailangan ko pong umuwi. Walang emosyon ang kanyang boses. Alice, iha, mag-usap pa tayo. Hayaan mong di. Hindi po muna ngayon, Don Julio. Sir, putol ni Alice. Kailangan ko lang pong mapag-isa. Tumalikod siya at lumabas ng opisina. Iniwan si Don Julio na nakaupo, bagsak ang mga balikat, puno ng takot na baka tuluyan na siyang itakwil ng sarili niyang anak. Hindi umuwi agad si Alice sa kanila. Naglakad siya ng walang direksyon, ang isip ay lumilipad. Ang katotohanang siya ay anak ni Don Julio Madrigal ay napakabigat. Ang lahat ng kanyang mga tanong tungkol sa kanyang ama ay nasagot na, pero ang mga sagot ay nagdulot lang ng mas marami pang katanungan. Bakit ngayon lang? Bakit hinayaan silang maghirap ni Mama? Ang galit ay nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Galit sa amang nagpabaya. Galit sa tadhana. Pero kasabay ng galit ay ang isang malalim na lungkot. Lungkot para sa kanyang ina, na namatay nang hindi man lang naranasan ang suporta mula sa ama ng kanyang anak. Lungkot para sa sarili niya, na lumaking walang kinagis ng ama. Gabi na nang magpasya siyang umuwi. Pero hindi sa bahay nila ni Lola Inday. Dumiretso siya sa sementeryo, sa puntod ng kanyang ina. Umupo siya sa tabi ng malamig na nitso, ang parehong lugar kung saan niya madalas kausapin ang ina sa kanyang isip. Nagsimulang pumatak ang ambon. Malamig. Kagaya ng nararamdaman niya. Ma, bulong niya, ang boses ay basag. Siya na nga. Siya na, yung papa ko. Ang salitang si papa ay kakaiba sa kanyang pandinig, hindi pamilyar sa kanyang dila. Pero ma, bakit ganun? Bakit ang tagal? Bakit kung kailan wala ka na? Ang kanyang mga luha ay nagsimulang humalo sa ambon. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, lahat ay lumalabas. Papa ko siya pero saan siya noon? Ang tanong na iyon ay sumisigaw sa kanyang dibdib. Saan siya noong mga panahong kailangan sila ni Mama ng tulong? Saan siya noong mga gabing umiiyak si Mama dahil sa hirap? Saan siya noong nag-aaral si Alice sa ilalim ng post ng ilaw dahil wala silang kuryente? Matagal siyang nanatili roon, hinahayaang mabasa ng ulan, hinahayaang mailabas ang lahat ng kanyang emosyon. Ang katahimikan ng sementeryo, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Pero habang tumatagal, habang naubos ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang unti-unting sumisibol, pag-unawa.
Naalala niya ang mga salita ni Don Julio, ang pagsisisi sa mga mata nito, ang sakit sa boses nito. Nagkamali ito. Malaki ang kasalanan nito. Pero nakita niya ang sinseridad sa paghingi nito ng tawad. Naalala niya ang bili ng kanyang ina, magiging masaya ka, anak. Paano siya magiging masaya kung patuloy siyang magkikimkim ng galit? Paano niya tutuparin ang pangako ng ina kung hindi niya kayang magpatawad? Ang pagpapatawad. Isang salitang napakadaling sabihin pero napakahirap gawin. Lalo na kung ang taong kailangan mong patawarin ay ang taong naging dahilan ng marami mong paghihirap. Tumingala si Ali sa madilim na langit. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Isang bituin ang sumilip mula sa mga ulap. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong hindi madali pero alam niyang kailangan niyang gawin. Para sa kanyang ina. Para sa sarili niya. At marahil, para na rin sa amang matagal niyang hinanap. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang palad sa malamig na puntod ng kanyang ina. Miney! Bulong niya, ang kanyang boses ay mahinahon na ngayon, may bahid ng determinasyon. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal mo. At salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano maging matatag. Huminga siyang muli. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero, mahanda na akong patawarin siya. Ang mga salitang iyon, binitiwan niya hindi lang para sa kanyang ina, kundi para sa sarili niya. Isang hakbang patungo sa paghilom. Isang hakbang patungo sa pagbuo ng isang nasirang pamilya. Isang hakbang patungo sa isang kinabukasang hindi nabalot ng galit at pangungulila, kundi ng pag-asa at, marahil, ng pagmamahal mula sa isang amang ngayon pa lang niya unti-unting nakikilala. Ang katotohanang hindi na maikakaila ay tinanggap na niya. Ang susunod na hamon, ang harapin ito ng may bukas na puso. Ang desisyon ni Alice na patawarin si Don Julio ay hindi nangangahulugang naging madali ang lahat. May mga araw pa rin ang pag-aalinlangan ng mga tanong na bumabalik ng kirot na paminsan-minsang sumusundot. Ngunit sa bawat pagharap niya sa kanyang ama, sa bawat pagkakataong nagkakausap sila, unti-unting natututunan ni Alice na kilalanin ang tao sa likod ng pangalang Don Julio Madrigal, hindi lang bilang isang makapangyarihang negosyante, kundi bilang isang amang nagsisisi, isang amang sabik na makabawi sa mga nawalang panahon. Si Don Julio naman, sa bawat ngiti at pakikipag-usap ni Alice, ay nakakaramdam ng hindi mapantayang saya at pasasalamat. Alam niyang hindi mabubura ang nakaraan, pero determinado siyang punan ang hinaharap ng pagmamahal at suportang hindi niya naibigay noon. Naging regular ang kanilang pagkikita. Minsan, simpleng hapunan lang sa bahay ng mga Madrigal, kung saan unti-unting nakikilala ni Alice ang iba pa niyang kamag-anak, mga tiyuhin at tiyahin na sa simula ay may pag-aalinlangan, ngunit kalaunan ay natutunan ding tanggapin siya. Minsan naman, dinadalaw ni Don Julio si Alice at si Lola Inday sa barangay silang, dala-dala ang mga paboritong pagkain ni Lola Inday, at naupo sa kanilang munting sopa, nakikipagkwentuhan na parang ordinaryong bisita lang. Si Lola Inday, sa simula ay may agam-agam pa rin, ngunit nakikita niya ang sinseridad ni Don Julio at ang unti-unting paghilom sa puso ng kanyang apo. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang kaligayahan ni Alice. Sa proseso ng muling pagbubuo ng kanilang pamilya, hindi nakalimutan ni Alice ang etay na bigay ng misteryosong tao. Gabi-gabi, bago matulog, nagsusulat siya roon. Mga saloobin niya tungkol sa kanyang ama, mga alaala ng kanyang ina, mga pangarap niya para sa hinaharap. At paminsan-minsan, mga tanong para kay Paul. Nasaan na kaya siya? Ano na kaya ang ginagawa niya? Naaalala pa kaya siya nito? Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang gamit ni Ellen na itinago ni Lola Inday, may nakita si Alice na isang maliit na kahon. Sa loob nito, mga sulat. Mga sulat ni Don Julio para kay Ellen noong sila'y magkasintahan pa. Mga sulat na puno ng pagmamahal, ng mga pangarap, ng mga pangako. At sa ilalim ng mga sulat, isang maliit na larawan, si Don Julio at si Ellen, magkayakap, nakangiti, sa harap ng isang lumang simbahan sa probinsya. Sa likod ng larawan, may nakasulat, ang ating simula. Mahal na mahal kita, aking Ellen. Julio. Napaluha si Alice. Ang kanyang mga magulang, nagmahalan sila ng tunay. Ang mga pangyayari lang sa buhay ang naglayo sa kanila. Ang larawang iyon ang lalong nagpatibay sa kanyang desisyong magpatawad at yakapin ang pamilyang ngayon ay unti-unti nang nabubuo.
Lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos si Alice sa kolehiyo, cum laude, sa kursong edukasyon. Sa kanyang graduation, naroon si Don Julio, nakaupo sa tabi ni Lola Inday, parehong hindi maitago ang pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Nang tawagin ang pangalan ni Alice para sa kanyang diploma, ang buong pangalan niya ang binanggit, Alice Santos Madrigal. Ang apelyidong matagal niyang hinanap ngayon ay opisyal ng kanya. Nagsimulang magturo si Alice sa isang pampublikong paaralan sa kanilang komunidad, tinutupad ang pangarap niya at ng kanyang ina. Sa tulong ni Don Julio, nagpatayo sila ng isang maliit na foundation para sa mga batang kapuspalad, nagbibigay ng scholarships at educational assistance. Isang hapon, habang naghahanda si Alice para sa isang community event sa kanilang barangay, isang maliit na fiesta para sa mga bata, may isang pamilyar na figura siyang natanaw mula sa malayo. Isang lalaking may dalang sketchpad, tahimik na nagmamasid sa mga batang naglalaro. Si Paul. Bumalik siya. Mas matangkad ng kaunti, mas may kumpiyansa ang tindig, pero ang mga mata nito, ang mga matang laging tila may hinahanap, ay pareho pa rin. Naglakad si Alice palapit sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas, isang pamilyar na kabog na matagal na niyang hindi naramdaman. Napansin siya ni Paul. Ang pagkagulat ay mababanaag sa mukha nito, na agad na palitan ng isang nahihiyang ngiti. Alice T. Paul, sagot ni Alice, isang ngiti rin ang sumilay sa kanyang mga labi. Bumalik ka. Kay kamusta ka na? Tanong ni Paul, medyo nautal pa rin. Mabuti naman. Ikaw? Nagkwentuhan sila. Nalaman ni Alice na nagtrabaho si Paul sa probinsya, nag-ipon, at ngayon ay bumalik para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa fine arts. Sa pagkakataong ito, scholar na rin siya dahil sa mga nailathala niyang illustrations sa isang local magazine. Ang galing niya sa pagguhit ang nagbukas ng pinto para sa kanya. May ibabalik pala ako sa'yo, sabi ni Paul, sabay kuha ng isang bagay mula sa kanyang bag ang etay. Pero hindi na ito blanco. Puno na ito ng mga sulat ni Alice. Paano napunta sa'yo to? Nagtatakang tanong ni Alice. Ngumiti si Paul. Bago ako umalis noon, naiwan ko yung resibo ng bus ticket ko sa locker mo. Nakita mo? At naisip ko, baka alam mo na kung sino ang nagbigay ng etay. Hinintay ko. At isang araw, may nagpadala sa akin ito sa probinsya. Ang lola mo. Sinabi niya, baka raw gusto kong basahin ang mga di mo masabi. Napatingin si Alice kay Lola Inday na nakangiting nagmamasid sa kanila mula sa di kalayuan, kasama si Don Julio. Ang kanyang lola, ang kanyang kupid. Binasa mo, tanong ni Alice, medyo nahihiya. Tumango si Paul. Bawat salita. At habang binabasa ko, lalo akong naging determinado na bumalik. Para sa'yo. May kinuha si Paul mula sa kanyang sketchpad. Isang bagong drawing. Si Alice nakangiti habang nagtuturo sa mga bata. Sa ilalim nito may caption, ang aking inspirasyon. Ang aking tanglaw. Alice, sabi ni Paul, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon, puno ng damdamin. Alam kong marami akong pagkukulang noon. Duwag ako. Pero ngayon, handa na akong sabihin ang mga salitang dapat noon ko pa sinabi. Mahal kita, Alice. Noon pa man. Napaluha si Alice. Mga luha ng saya. Mahal din kita, Paul. Makalipas ang ilang taon, sa likod bahay nila Lola Inday, sa ilalim ng mga puno ng mangga at santol, naganap ang isang simple, ngunit napakapuso na kasalan. Si Alice, suot ang isang magandang bestida na hindi magarbo, ngunit elegante, ay dahan-dahang lumakad patungo kay Paul, na naghihintay sa kanya sa harap ng isang improvised altar. Ang mga bisita, mga kaibigan, pamilya, at ang mga batang tinuturuan ni Alice ay nakangiti. May halo-halo at pansit sa dulang para sa lahat. Si Don Julio, na siyang naghatid kay Alice sa altar, ay mailuha sa mga mata. Luha ng kaligayahan. Sa wakas, ang kanyang anak ay buo na. Ang wedding banquet ni Alice ay binubuo ng mga sunflowers, ang paboritong bulaklak ni Mama Ellen. Isang maliit na pagpupugay sa inang naging gabay niya sa lahat. Habang nagkakainan at nagkakasayahan, lumapit kay Alice ang isa sa kanyang mga dating estudyante, si Fay, na ngayon ay high school na.
Ma'am Alice, sabi ni Fay, totoo po ba yung kwento na minsan, wala po kayong tatay? Napangiti si Alice. Hinawakan niya ang kamay ni Paul na tumabi sa kanya. Tumingin siya kay Don Julio na masayang nakikipag-usap kay Lola Inday. Fay, sagot ni Alice, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Totoo yun. Pero ngayon ni. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ngayon, buo na ako. Ang mga pangalang dating blanko sa kanyang buhay, ang pangalan ng kanyang ama, ang pangalan ng lalaking mamahalin niya, ngayon ay mailaman na, puno ng kahulugan, puno ng pag-asa. Ang langit na dati tila nagkait sa kanya, ngayon ay nagbubuhos ng biyaya. Ang kanyang kwento, na nagsimula sa lungkot at pangulila, ay nagtapos sa saya, katuparan, at isang pag-ibig na hinubog ng panahon at pinatibay ng pagpapatawad. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong walang sawang pagsubaybay, at sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Alice, ni Paul, at ng iba pang mga karakter sa kwentong ito, mula sa kanilang mapait na simula hanggang sa awa ng Diyos ay matamis na katapusan. Ang inyong pagtangkilik ay parang mainit na yakap sa akin bilang manunulat at ito po ay hindi ko malilimutan. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring napakayamang paglalakbay para sa akin. Habang binubuo ko ang bawat kabanata, para bang kasama ko si Alice sa kanyang paghahanap ng kasagutan at pagtanggap. Naramdaman ko ang bawat pighati niya sa ilalim ng poste ng ilaw, ang kanyang kaba sa bawat pagharap sa mga hamon, at ang unti-unting paghilom ng kanyang puso. Naging saksi ako sa tahimik na paghanga at sakripisyo ni Paul, at sa mabigat na dalahin ng pagsisisi ni Don Julio. May mga pagkakataong napapaluha ako kasabay nila, at may mga sandaling napapangiti ako sa kanilang maliliit na tagumpay at sa mga simpleng eksena ng buhay Pinoy na sinikap kong isalamin, ang init ng arroz caldo ni Lola, ang ingay ng jeepney, ang sagradong katahimikan ng misa, at ang pag-asang dala ng bawat umaga. Ang inspirasyon ko rito ay ang pang-araw-araw na buhay ng karaniwang Pilipino, ang ating likas na katatagan, ang ating malalim na pagpapahalaga sa pamilya, at ang ating walang kupas na pananampalataya at pag-asa. Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso at isipan mula sa kwento ni Alice, ito ay ang mga sumusunod. Una, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad sa iba, at lalo na sa ating sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang pagpapatawad ang nagbibigay daan sa paghilom at sa panibagong simula. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang puro kilig at saya. Ito ay may kasamang sakripisyo, pangunawa, pasensya, at pagtanggap sa kabila ng mga pagkukulang. Pangatlo, ang kahalagahan ng pamilya. Sa anumang anyo nito, pamilyang kaduguman o pamilyang binuo ng pagkakataon at pagmamahal, sila ang ating sandigan at lakas. At pang-apat, gaano man kabigat ang ating mga pinagdaraanan, gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asa. Huwag tayong bibitaw sa ating mga pangarap at laging mailiwanag na naghihintay kung tayo ay magpapatuloy ng may pananalig at katatagan. Kaya naman, mga minamahal, inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa o pinakikinggan ang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Sino ang karakter na inyong minahal, kinaawaan, o marahil ay kinainisan ng bahagya? Ang inyong mga mensahe ay lubos kong pahahalagahan. At kung sa tingin ninyo ay may aral o inspirasyong mapupulot sa paglalakbay ni Alice, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kakilala upang mas marami pa ang makaalam sa kanyang kwento ng pagbangon at pag-asa. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga pahina ng isa na namang kwentong hihimayin ang mga kulay ng buhay. Nagmamahal at lubos na gumagalang. Ang inyong manunulat.